Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay mapalad sa oras na ito? Mapalad ka sapagkat ikaw ay kasama namin dito sa oras na pag-aaral. Na ang oras na pag-aaral ay sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos na magbibigay sa iyo ng kaalaman, katalinuhan patungkol sa Diyos at kung sino siya sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin sa buong mundo at dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na siya ang matagal na nating hinihintay at iuwi na tayo sa langit na bayan. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section at nagbabahagi sa iba ang programang ito. Dito namin nalalaman at nakikita at kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din sa lahat ng mga ginigiliw na taga-subaybay dito sa AWR 360. Dalangin namin na patuloy kayong palalakasin ng ating Panginoong Diyos. Ang makakasama natin dito sa studio ay patuloy na magigiting na mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Abe del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries at saka Spirit of Prophecy Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti naman, Pastor Ray at saka Pastor Julius. Kay buti ng Diyos na makakasama namin kayo ulit, mga kapatid. At alam ninyo, kakilala ninyo ako na talagang suportahan natin ang Missionary Book of the Year natin. Ang The Great Controversy, ito ay programa ng ating General Conference. At basahin ninyo ito bago ninyo ibigay, mga kapatid, sapagkat dito nyo malalaman ang kasaysayan ng The Great Controversy since the creation until the coming of Jesus Christ, from perfection to perfection. So, kay ganda pong basahin ito, mga kaibigan ko, at bago nyo ibigay, huwag kalimutang basahin. Then at the same time, para mapangalagaan po ang buhay ng inyong mga dalaga at binata, huwag nyong pahintulutan na kung sino-sino lamang ang mapapangasawa. Regaluhan ninyo ng messages to young people, mga kaibigan ko. Dito po ay ginabayan ng Diyos ang kanyang propeta kung paano po mapangalagaan ang kinabukasan ng ating mga anak, lalo na sa pagpapamilya. At kung gusto ninyong maging malusog din ang inyong buong sambahayan, ay mag-subscribe kayo ng ating bookbound, ang Health and Home. Ito ang flagship ng Philippine Publishing House. Nandito ay ang content nito ay nandito yung child training, home nursing, and advanced information about science and health. Then at the same time, para hindi maging addict ang inyong mga anak sa paglalaro ng game, ay regaluhan nyo sila ng one set ng Bible story o kaya one set ng My Bible Friends or Best Story. Ito ang greatest gift of love. Bakit po? Kasi it contains eternity. Maraming salamat po. Alright, ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Julius Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Julius? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Abe, na makasama kayo muli sa ating pong programang Oras ng Pag-aaral. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Sana ay pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa panahong ito sa atin pong pagsama-sama na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak. Mag-aaral ng iyong mga ginintuang mga salita. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin at nawa ang iyong presensya sa magitan ng ministeryo ng banal na Espiritu ang aming madarama. At patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pang-anim na paksana na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na pag-unawa sa pag-aalay. At ang talatang sa uluhin ang patatagpuan sa Apokalipsis 5, versikulo 9. Ito po'y sinasabi, at sila'y nag-awitang ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos
ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Alam nyo kaibigan, kabuuin natin ang ating leksyon sa pagtatalakay ng 3 punto. Ang 3 punto ay magsisimula ng S. Una dito ay sacrifice as reflection of relationship. Ang pangalawang S ay sacrifice as suffering for atonement. Ang pangatlong S ay sacrifice in our daily lives. At ang unang punto ay ibigay natin kay Pastor Abe upang talakayin ang sacrifice as reflection of relationship. Anong ibig sabihin nito, Pastor Abe? Napakaganda itong tatalakayin natin, Pastor Ray, tungkol sa pag-aalay. Alam nyo, sa ancient Near East, sa kasaysayan, ang mga Diyos-Diyosan noon ang talagang inaalalayan nag-aalay ang mga tao ng pagkain. Yun ang kanilang sistema ng pag-apis ng kanilang Diyos. Pero sa biblical language, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Sa ancient Near East ay ang kanilang Diyos-Diyosan ang pinaglilingkuran, pero sa biblical language, si Kristo ang naglilingkod sa atin. So yun ang pagkakaiba. Ngayon nakikita natin yung unang punto de vista, Pastor Ray, yung first letter S na nabanggit mo kanina, sacrifice as a reflection of relationship. Dito makikilala natin ang kasaysayan ni Cain at saka ni Abel kung paano inilalarawan ang pagkakaiba ng pag-uugali patungkol sa pag-aalay o pagsasakripisyo. At mapapansin natin na ang handog ni Abel ay nilingap ng Diyos at ang handog ni Cain ay hindi nagustuhan ng ating Panginoon. Sapagkat dito ay pinag-uusapan dito, mga kaibigan, yung pag-aalay na may kinalaman sa totoong pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. So pakibasa mo, Pastor Ray, ang unang talata sa Genesis, Kabanata 1 siguro, umpisan mo sa 1 hanggang 2 muna. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay nagbubungkal ng lupa. Magkaiba ng kanilang gawain, ano? Ang lalaking si Abel ay nag-aalaga ng tupa at ito naman si Cain ay nagbubungkal ng lupa. Pero dito ay napansin natin sa mga susunod na mga talata, Pastor Ray, kung papaano nilingap ng Diyos si Abel at tinanggihan itong si Cain. Mapapansin natin dito na ang pagtanggi ng Diyos sa handog ng unang anak ni Adan, si Cain, ay ang problema ay dito ay hindi tungkol sa handog. Ang problema dito ay yung personality ng naghahandog sa Diyos. Sapagkat mababasa din natin sa Biblia na may mga handog na mga bunga ng punong kahoy din. Di ba? At tinatanggap yun ng ating Panginoon. Pero dito, napansin natin na yung handog ni Cain ay hindi nilingap ng Panginoon sapagkat mapapatunayan natin mamaya na hindi nilingap ng Diyos yun sa kadahilanan na naghahandog siya sa pansarili niya. Hindi siya naghahandog sang-ayon sa kagustuhan at utos ng ating Panginoon. Kaya pakibasa mo uli ang talata, Pastor Ray. Sige, pasimulan mo na yung kasaysayan niya sa 3 hanggang 5. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinangalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang mukha. Dito kasi ang pag-aalay ni Cain ay parang may background sa ancient Near East, Pastor Ray. Nag-aalay siya para i-appease niya ang Panginoon at para gusto niya na purihin ang Panginoon. Okay? Pero ang pagkakandog ni Abel ay kakaiba. Ang paghahandog ni Abel
ay nagpapakita na tinutupad niya ang propesya ng Diyos sa pag-aalay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. May background yun sa Genesis chapter 3 verse 15, yung pag-aalay ni Cain na ang binhi ng babae ay magkakaroon ng ganitong alitan sa pamamagitan ng binhi ng ahas. At yung pag-aalay kasi ni Cain ay para bang gusto niyang i-appease ang Diyos, no? Hindi niya sinusunod yung pamantayan ng Panginoon na kapag nag-alay siya, ito ang pag-aalay na ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Parang yung pag-iikapo, i-relate natin sa pag-iikapo, ano? May nag-iikapo para pagpapalain sila ng Diyos. Yung isip niya. Yan ang isip niya. Meron naman nag-iikapo kasi yun ay kanyang relasyon na na-develop sa Panginoon. Pagsamba sa kanya. Meron din naman nagmamahal na lalaki sa babae para makaisa lang. Meron naman nagmamahal talaga na ibubuhos niya lahat ng buhay niya para sa babaeng minamahal niya. So magkaiba ng ugali. Yung attitude kasi dito ang pinag-uusapan natin tungkol sa pag-aalay. So makita natin kanina, ano yung sa verse 5, Pastor Ray, pagkibasa mo hanggang 6 at titignan natin. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nangingit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nangingit-ngit ang iyong mukha? 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, at kasalanan ang nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Yung alay ni Cain ay ito ay gawang tao. Pero yung alay ni Abel, ito ay hinahangad ni Abel na ma-express niya yung pangangailangan niya sa Diyos. Kasi yung alay ni Abel, yung pangangailangan niya na mapugnaw yung makasalanan niyang pagkatao. Pero ito namang pag-aalay ni Cain ay isang pag-aalay na para bagang may pride, may pagyayabang. Okay, so yun ang pagkakaiba ng pag-aalay. Bakit hindi nilingap? Yun ang reason dyan Bakit hindi nilingap itong si Cain, yung handog niya? Kasi yung handog niya ay hindi mabuti. Pakibasa mo nga ulit, titingnan natin yung context. Saan? Sa verse 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Subalit kailangang madaig mo ito. So yung alay ni Cain ay meron siyang may losing doon yung religious connection niya sa Panginoon. Sapagkat yun ay hindi pag-aalay talaga tungkol sa kasalanan. At hindi iniuutos ng Diyos na ang mga butil, ang mga papaya, yung mga bunga ng punong kahoy ay handog pang kasalanan. Meron namang panghandog para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Pero yung panghandog sa kasalanan ay tila bagang yung handog ni Cain ay handog ng pagmamataas at makasarili. Sapagkat ang gusto lang niyang mangyari ay para bagang yung mga kaya inintroduce natin kanina sa ancient Near East, pag sila'y maghandog, hinahandogan nila yung kanilang Diyos-Diyosan para mapasunod nila yung kanilang Diyos-Diyosan sa kanilang gustong mangyari. Pero ang pag-aalay sa Panginoon ay pagkilala sa Panginoong Diyos na kailangan natin siya. Yun ay ekspresyon, ultimate expression na meron tayong magandang koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Pero si Cain ay na-disconnect siya sa ating Diyos Ama na doon sa langit na bayan. Kaya nagkaroon din siya ng disconnection sa kanyang relationship sa Panginoon, sa kanyang kapatid. Kaya kung babasahin pa nga natin yung kasaysayan, Pastor Ray, ay pinatay niya ang kanyang kapatid. At nung pinatay niya ang kanyang kapatid, yun ay bunga ng hindi magandang relasyon niya sa Panginoon at kaya hindi rin siya magkakaroon ng magandang relasyon sa kanyang kapatid. Kaya tatandaan natin parati, Pastor Ray, na yung unang proclamation ng gospel doon sa Garden of Eden ay nandoon pinapaalala ng Diyos sa atin na bumalik tayo sa tamang paraan.
parang ipapaaninaw muli sa Garden of Eden na noong nagkasala si Adan at saka si Eva, para mapagtakpan yung pansamantalang kahihiyan nila, nagtahi-tahi sila ng pansamantalang pantakip ng kanilang kahiyan. Pinagdugtong-dugtong nila yung mga dahon. Pero ang Diyos nag-provide pa rin ng damit ng nagaling sa yari sa balat ng tupa ng hayop, na ito'y tumutukoy sa ating Panginoon, Pastor Ray. So, itong pag-aalay na ito na pinag-aaralan natin, ito ay nagpapakita na kapag merong kang alitan sa pagitan mo at ng iyong kapatid, ay dahil meron ka ring alitan sa pagitan mo at ng Diyos mo. Yung kasalanan na ginawa mo sa kapatid mo ay dahil meron ka ring kasalanan na nagawa sa ating Panginoong Diyos. So dito, nilalarawan ng ating leksyon na maging ang mga writers ng lesson natin, ipinapaaninaw niya sa atin na dahil meron siyang he lose religious connection with God, he loses also a brotherly connection with his brother. And that is why yung pagiging mataas ni Cain ay nagpapakita rin na nandoon yung pagnanakaw din niya sa Diyos, nandoon yung pagsisinungaling din niya sa Diyos, nandoon din yung pagpo-fornication niya sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. So yun yung mga theological understanding natin, Pastor Ray, when it comes doon sa nangyari between sa pag-aalay ni Cain at pag-aalay ni Abel. Kasi ito ay tinatawag na sacrificial act. Okay. Meron bang sakripisyo doon sa pag-aalay ng prutas? Parang wala, no? Walang sacrificial act doon na nangyari. So, yung ang issue kasi dito ay yung pride. Hindi yun ang tamang pagsamba na ginagawa ni Cain. Kundi yung kanyang mapagmataas na pakikitungo sa ating Panginoon. May utos na kapag ikaw ay nag-alay ng handog para sa kasalanan ay mag-alay ka ng tupa. Okay, hindi po yung mga bunga ng mga punong kahoy. Hindi yun sacrificial act. Okay. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat na ang pag-aalay ay isang reflection ng magandang relasyon. Yeah. So, dalawa naman sila. Perfect yung alay nila. Oo. Kasi yung alay ni Abel, galing sa kanyang ginawa. Oo. Galing sa kanyang kabutihan. Oo. Alay ni Cain, ganun din naman. O, kasi magsasaka si Pero Cain. ang hingi ba ng Panginoon ay ito yung dapat nyong ialay sa akin? Oo. Oh. Maaring alam ni Cain yun. Kaya lang, ito yung ko best ko ito Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi lang so, utos. hindi naman siya tupa. Hindi naman siya nag-aalaga ng tupa. So, kapatid, pwede bang akong pahiraman mo? Bigyan mo naman ako ng para sa aking alay. Yeah. Oh, pero sinarili nila yung gusto. Tama yung sabi mo. Nasa kanyang kagustuhan yan. Hindi doon sa alay ang problema, kundi doon sa attitude nila. Yung attitude yung kasi. pagsunod nila doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At nagbibigay yun ng reflection. May relasyon kasi yan, yung sinasabi mo. Meron kasi tinatawag na Thanksgiving offering noon. Pwede kang mag-aalay ng mga unang bunga ng produce ng harvest mo. Yun ay Thanksgiving offering mo. Tinatanggap yun ng Panginoon. But when it comes to sacrificial offering, lalo na sa pagpapatawad sa kasalanan, ay yung tama ang susundin mo. Kasi yung sacrificial act na gusto ng Panginoon ay maramdaman ni Cain na nakadepende siya sa Panginoon. At yun ang hindi niya nadama. Naging self-serving siya Hindi selfless yung para sa kanya, kundi self-serving yung nangyari kay Cain. Yung attitude. Meron kasing God's prescribed way doon sa pag-aalay kapag ito'y handog sa kasalanan. Ininstrukan na ng Panginoong Diyos si Adan at si Eva na sa kanilang pamilya, kailangan nila silang mag-offer ng blood sacrifice. Pero yung sakripisyo, yung pag-aalay ni Cain, denial of God's instruction. Yeah. So kung minsan, makikita natin na yung offering reveals the offerer.
Kung ano yung iniaalay mo, pinapakita kung sino ka. Yeah, that's right. Kung si Abel ay pinapakita nito yung faith and obedience sa Panginoong Diyos. Yeah, that's Si Cain naman ay denial doon sa instruction ng Panginoon na dapat niyang gagawin. So, dito nakita ko, nire-represent din nito yung dalawang tao sa mundo, yung si Cain at si Abel na nag-i-exist ngayon. At yung totoong relasyon natin sa Panginoong Diyos is shown not only by what we offer, but why and how we offer it. Yeah. Hindi lang yung ano ba yung inihandog mo, kundi bakit mo inihahandog ito at paano mo ito inihahandog. Yeah. Yun yung ipinapakita dito eh. So, sacrifice is an issue of the heart. Yeah, that's right. So, kung ating titingnan, when relationship with God is real, worship aligned with God's instruction, and reflects humility, not self-will. Hindi yung kagustuhan Ito yung mo. gusto ko eh. Kundi yung pagpapakumbaba Meron sa siya, Panginoon. may struggle siya, Pastor. Sabi niya kung ikaw ba ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw ay lilingapin? Yung to do well ang ginamit sa English eh. May struggle na talaga si Cain simula pa nung una. Yung attitude niya ang gustong i-correct ng Panginoon. Kaya lang hindi siya gumawa ng mabuti. Kaya nga nung pinatay niya ang kanyang kapatid ay tinanong siya ng Diyos ay nasaan ang iyong kapatid? Then ang balik ni Cain ay, am I my brother's keeper? So wala siyang pagmamahal sa kapatid. Reflection yon nang wala din siyang pagmamahal sa Diyos. Kasi simula noong unang panahon ay tinatransmit na niya ng Diyos yung kanyang utos sa kanila eh. Yun yung tinatawag nating spoken word eh. Ngayon meron tayong written word. Yung ebidensya ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin, Pastor Ray. Maraming salamat. Dito na nagpapakita na ang bawat pamilya sa atin ay reflection yan sa pamilya ni Adan at saka si Eva, si Cain at Abel. May mga maswail dyan ng mga anak. Kaya lang, tayo'y mag-reflect pa rin doon sa kung ang Diyos ay mabuti pa rin sa bawat isa. Disiplinahin natin ang ating mga anak. May mga hindi sumusunod dyan, may mga sumusunod dyan, at patuloy natin silang mahalin. Tama. At dahil ang kaaway ay patuloy niya, sisirain niya ang bawat pamilya natin. Reflection niya ng pamilya ng bawat isa, mga kapatid. Sa pangalawang punto na tayo. At sacrifice as suffering for atonement. Yun ang ibig sabihin nito, Pastor Jules. Napakaganda yung ating leksyon na Pastor Ray at Pastor Abe. No? Dito, ating makikita yung pundasyon ng kaligtasan at yung mensahe sa sanktuaryo na ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Yung sakripisyo na kanyang ginawa, kung saan ay kanyang kinuha yung ating kasalanan. At siya ang naghirap imbes na ang tao naghirap sa kanyang kasalanan. Ito'y kinuha na ng ating Panginoong Hesus. So para maunawaan natin, Pastor Ray, na mas malalim pa, pakibasa nga ang Isaiah Kapitulo 53. Verses 5, 6, 11, and 12. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon. 11. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aari ang ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. 12. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila
at kanyang hatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Okay, ayon Oo. sa binasa ni Pastor Ray, ating nakita dito yung suffering servant na kung saan ito isang propesiya tungkol sa Christ's atoning death. Kung saan ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagbuhat ng kasalanan ng lahat ng mga tao and became the ultimate sin bearer of all. Pinapakita dito kung gaano naghirap ang ating Panginoong Hesus na nihahalin tulad nito, nilalarawan sa pamagitan ng parang tupa na kinakatay. May nakikita akong tupa na kinakatay, hindi kagaya ng mga kambing. Yung tupa na kinakatay, Pastor Ray, Pastor Abe, Yeah po. ay hindi yan parang kambing na napakaingay, kundi lumuluha na lang. Ganon ang tupa kapag kinakatay. Hindi nagrereklamo, kundi makikita mo yung luha na lang na tumutulok. Ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Hesus nung kinuhan niya yung ating kasalanan. He bore our sins voluntarily and became the ultimate sin bearer of all. Amen. Pangalawa, ating makikita dito yung substitutionary atonement. Ito yung turo na kung saan makikita natin that Jesus' death fulfilled the sacrificial system of the Old Testament. Merong tayong mababasa sa Lumang Tipan na kung saan ay binabanggit doon na kapag ang tao ay nagkasala, ay kailangan siyang kumuha ng isang handog na walang kapintasan. At yun, handog na yon na iaalay, imbes na siya na ang mamamatay, yun ng handog ang mamamatay at makikita natin yung dugo. Because if there's no shedding of blood, there's no remission of sin. So, ito ay ultimately ginawa ito ng Panginoong Hesus dahil siya na mismo ang naipako sa krus. Siya na mismo ang namatay para sa atin. Kaya napakaganda yung salita na ginamit sa aklat ng Desire of Ages, page 19. Nang sabi doon, the cross of Christ will be the science and the song of the redeemed through all eternity. Amen. It is the science and the song of the redeemed through all eternity. So napakaganda itong binabanggit sa aklat ng Isaiah 53 tungkol sa hula ng paghihirap ng ating Panginoong Diyos dahil siya na ang kumuha sa ating kasalanan. So dito makikita natin na God's justice and mercy meet at the cross. So yung ating sinasabi na grace, yan ay isang acronym, God's redemption at Christ's expense. So napaka ganda na yung God's justice and mercy meets at the cross. Kanya kung ating titingnan, the atonement reveals God's justice against sin and His immense love for sinners. Kung babasahin natin, Pastor Ray, yung aklat ng Juan 1:29, binabanggit dito na itinuturo kung sinong ating Panginoong Hesukristo. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." So binabanggit dyan that Jesus became the Lamb of God at tinutupad niya yung propesiya doon sa Isaiah 53. So dito ating makikita that sacrifice reaches its peak in Christ's suffering. Yung suffering ng ating Panginoong Hesus. It is not merely symbolic,
it was the actual bearing of humanity's guilt. So dito, Yeah. sinasabi ko kanina that the foundation of our salvation and the sanctuary message is seen in the prophecy of Isaiah chapter 53. Dito natin maunawaan yung pundasyon ng ating kaligtasan at yung mensahe ng sanktuaryo na ginagawa sa lumang tipan. Diba? Purihin ang Panginoong Diyos. Nakita nyo na mga kapatid ang larawan ng pagkapahayag. Yung unang punto ay alay na mai-reflect ang relasyon. Yeah. Doon na ipakita ang unang pag-aalay. Doon sa Harden ng Eden. Sa labas Yeah. pala ito. Dahil nagkaroon ng kasalanan. Kaya nagkaroon ng pag-aalay dahil sa kasalanan. Yeah. So, inahalimbawa doon sa unang punto, ang pag-aalay ay mahalaga upang maresolba ang kasalanan at maibalik tayo sa matibay na relasyon, malalim na relasyon sa Panginoon Diyos. At ang alay na yon ay kinakailangan upang makabalik tayo sa Panginoon. Sa pangalawang punto, ang alay na pinag-uusapan na natin ngayon, sino? Ang Panginoong Ang Panginoong Jesus, na siya ang alay, siya ang tupa, siya ang handog upang makabalik ang buong sanlibutan sa ating Panginoong Jesus. Napakaganda. Pastor Ray, yung sakripisyo ni Jesus, yung inatone niya ang kanyang sarili, nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Then ipinapakita din kung gaano tayo makasalanan sa Diyos na nangangailangan ng kaligtasan. Kasi alam na ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya that is why dito po sa Revelation chapter 13 verse 18, the Lamb of God chapter 13 verse 18, the Lamb of God was slain before the foundation of the world. Yun po ang nangyari. So, alam natin na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, napakaganda yung binanggit kanina at nabasa ni Pastor Ray at saka yung tinalakay ni Pastor Jules na ang Panginoon natin ay pinasan niya yung ating mga kasalanan. At siya'y nagkaroon ng mga latay at yung kasalanan na dapat na ito ay para sa atin ay inako ng ating Panginoon. So, yan ay sacrificial love ng ating Panginoon sa atin. Nagpapakita na hindi tayo karapat-dapat pero ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan. Ito yung ating pag-asa sa buhay ng bawat isa. Ang Panginoong Jesus, siya ang kordero, na siya yung handog, siya yung tupa. Yung una kanina, Pastor Ray, sacrifice reveals our heart to God. Yeah. Itong pangalawa naman ay sacrifice demonstrate God's heart to us sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yeah, that's right. Nagpakita na ang ating Panginoong Jesus na siya yung magbigay ng solusyon ng ating kasalanan para inako nga niya. Yung sinabi, inako niya. Kaya mabuti naman ito. May pag-asa ng bawat isa sa atin. Ang kondisyon nito ay paniwalaan mo. Yes. Pagkatapos ay tanggapin mo. Yeah. Kasi hindi mo tatanggapin ang isang bagay pag hindi mo paniwalaan. Amen. Diba? Ganon din sa pagmamahal. Hindi mo kayang mahalin yung isang bagay, isang tao, kung hindi mo kilalanin. Ganon din ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Paano mo mapapalalim ang iyong pag-ibig sa Kanya? Sa pagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. When you come to know Him, you will love Him. Sabi nga when you don't love Him, you just slip away. Kung ayaw mong mahalin, edi umalis ka na lang. Pero bago mo mahalin, alamin mo muna. Walang nanliligaw na hindi niya aalamin. Yung manliligaw ay yung magliligawan para lalo silang nagmamahalan, mas maraming panahon na kanilang gugulin. Pero kung walang panahon, hindi sila magmamahalan ng bawat isa. Na tunay na pag-ibig. Ganon din tayo sa ating Panginoong Jesus. Kung mas marami tayong panahon na alamin kung sino ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, siya ang umako ng ating kasalanan. Bino mo sinasabi dito, ito'y napakaganda. Sabi niya
ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog dahil sa ating kasamaan. So kung bawat gumawa tayo ng kasamaan, abay, ang Panginoong Hesus ay nalulungkot. Bawat pagsuway natin sa kautusan, ang Panginoon ay nalulungkot. Ginawa na nga niya ang lahat ng mga bagay, lalong-lalo na yung kanyang kamatayan, ang dugo na siya yung napakahalaga para masolusyonan ang kasalanan at maibalik tayo sa ating Panginoong Diyos ay siya lamang ang ating pag-asa. Alright? Balik tayo sa pangatlo na, Pastor. Pangatlo na, Pastor. Pangatlong punto na. Yeah. Pangatlong punto ay sacrifice in our daily lives. Anong ibig sabihin ito? Balik tayo kay Pastor Abe. Yeah, kasi siyempre, nagsakripisyo ang ating Panginoon. Pinakilala na niya ang kanyang sarili sa atin. Di man tayo karapat-dapat, pero binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Yung merit na ibinigay ng Panginoon ay hindi natin mapantayan. And that is why ay pakibasa mo nga ito, Pastor Ray, sa aklat ng Philippians chapter 2, verses 6 to 7. Titingnan natin dito. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Maganda yung salitang hinubaran niya ang kanyang sarili, Para bagang may corona ka pero tinanggal mo yung corona. May skipter ka pero iniwanan mo. May damit ka ng damit panghari pero hindi mo isinuot. So yun yung karakter ng Panginoon, yung pagpapakumbaba. Na ito ay ipinapakita sa atin na ito yung magandang modelo sa isang Kristiyanong pamumuhay, Pastor. Sapagkat kung ang Diyos ay nagawa niya ito, ay magagawa din ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Hindi rin kasi parang kuminsan yung title, yung authority na abuse natin, parang tayo ay, sabihin na lang natin sa sarili natin, parang tayo ay naging Diyos-Diyosan sa ating workplace. Pag di mo ginawa ito, ay di kita, parang ganun baga. So, hindi natin gagawin yon sa ating kapwa kasi ang Diyos nga ay hindi niya ginawa at maging doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi kinakitaan at napakinggan ang salitang paghihiganti sa bibig ng ating Panginoon, kundi ang declaration pa nga niya noong talagang yung kirot, yung pait, kasi magkahalong stress yun Yung minahal mong bayan, yung lahing pinanggalingan mo ay sila ang naging dahilan na maipako ka doon sa krus ng Kalbaryo. And that is why na-proclaim nga niya, Pastor Julius, yung my God, why hast thou forsaken me? Then napakinggan pa niya yung mga mapapait at masakit na salita. Sige nga, patunayan mo ngayon na ikaw ay tunay na Diyos at hulaan mo kung sino ang tumampal sa iyo. Yun ay talagang yung agony. Yun ang talagang dumurog sa puso ng ating Panginoon. At hindi niya binalikan ito ng masakit na salita. Kasi kahit lang isang salita yun, kaya niyang pugnawin yung tao nun Pero hindi niya ginawa. Kaya dun sa prophecy, Pastor, ito yung pinag-aralan namin noon na there was silence in heaven during those time. Na talagang maging ang Ama ay talagang tumalikod sa Kanya para hindi niya tutulungan ito para maganap yung demand ng kautusan. Kasi without the remission of sin, sabi mo kanina, there would be no forgiveness. So yun ang nangyari. So makikita natin dito na kailangan natin ito. Ay siya yung model of leadership, siya yung model of humility, siya yung model of faithfulness. Saganang atin ay hindi nakakadagdag. Maging yung ginagawa natin ngayon, partner. Maging yung title natin, publishing director, Sabbath school director, o anumang pagka-director natin, it could not add any single or iota of holiness. Only the holiness of Jesus Christ. Ang respond lang natin doon ay tanggapin natin ang wagas na pagmamahal ng Panginoon, ikapin natin ang kanyang kapambabaan ng loob. Kasi ang gustong ituro ng Diyos sa atin kung papaano niya tayo pinaglingkuran
ay maglilingkod din naman tayo sa kapwa-tao. Kung papaano tayo pinatawad ng Diyos, ito yung sacrifice in our daily lives na eh. Kung papaano tayo pinatawad ng malaki ng Diyos, ay yung mga maliliit na nagkasala sa atin na maliit lang ang kasalanang ipinagkasala sa atin ay patawarin din naman natin sila. Then kung paano tayo inunawa ng Panginoon ay umunawa din naman tayo sa ating kapwa-tao. Natatandaan ko yung mga best quotes na nababasa ko sa mga books. The best daw na magagawa mo to counter your enemy is silence. Yan ang ginawa ni Jesus. Wala siyang ginawa na masamang salita para sa mga tao, kundi nanahimik lang siya. At yung katahimikan niya, yun ang pumugnaw ng kanilang mga puso na magpasakop sa Diyos. Kaya ang sabi nga ng centurion, sabi niya, really, this is the Son of God. Sabi niya doon, dineclare niya, I know already that this man are really the Son of God. Truly the Son of God. Yun ang ginamit niya sa biblical language. So, it is an idea of sacrificial love taught by the written word of Apostle Paul in the book of Philippians chapter 2 verses 6 to 7. Pastor Ray. Pastor Ray, napakaganda yung sinabi ni Pastor Abe tungkol dito sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Yesus, na binibigyan din nito na ang sakripisyo hindi lamang ritual, kundi nagsasangkot nitong matinding pagdurusa at pagmamahal na kailangan na tularan ng bawat isa sa atin, tayo maglingkod ng walang pag-iimbot dahil sinasalamin natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung sinasabi ng talata na binasa mo kanina, Pastor Ray, na the mind of Christ in us. Yung kaisipan ng ating Panginoong Hesus, na kung saan binabanggit dito yung word na self-emptying. Yung hinubad niya lahat, yung sinabi mo kanina, Pastor. Na ang incarnation ng ating Panginoong Hesukristo is an act of continual sacrifice. Hindi lamang sa cross, kundi makikita natin sa everyday na pamumuhay niya. Makikita natin yung pagsakripisyo. Biruin mo, isang guro, isang tanyag, makapangyarihan, walang tahanan. Kanya yung mga gusto na sumama sa kanya ay makakasama ka ba? Walang paglaglagyan ng aking ulo, walang lakong higaan. So, ganyan ang sakripisyo ng ating Panginoon, hindi lang doon sa cross, kundi yung everyday na kanyang buhay makikita. Yun yung gusto na dapat na sundan ng bawat isa sa atin, na i-emulate yung daily submission and service. So, sacrifice for Christian is not limited only to rituals. Yeah, that's right. Kundi it is a lifestyle of surrender, lifestyle of service, and humility. Yun yung dapat na makita sa bawat nananampalataya. So, we glorify God by reflecting Christ's humility and serving others sacrificially. Amen. Yun yung dapat na makita sa atin. Pagkaganda nito. Yung pangatlong punto, di ba, sabi ay sacrifice in our daily lives. Yes. Tungo sa atin na ito. Pagkatapos na nakita natin yung buhay ni Kristo na naging alay, handog, naging solusyon ng ating mga kasalanan, ay tayo naman ay hinahamon na ang ating buhay araw-araw ay magiging handog. Paano? Kagaya ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Mabuhay tayo na kagaya na sinasabi mo, may pagpapakumbaba, may pagsunod, mayroong pagmamahal, may panahon na mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. May panahon na makibahagi ng kanyang gawain, may panahon na magsaksi. Yun ang ginawa ni Jesus, di ba? Sinabi niya kanina. Yun ang araw-araw na sinabi niya. Tapos tinawag ka na magiging alagad,
para magiging alagad at maggumawa ng alagad. Yeah. Lalong-lalo na ngayong Harvest 2025 tayo. Yeah, nasa harvest. Kailangan natin nga ngayon makipag-participate, makipagbahagi. So itong pangatlong punto na sacrifice in our daily lives ay isang hamon sa bawat isa sa atin na gayahin natin ang ating Panginoong Hesus to the point of death. Pwede mong alisin yung lahat ng pride mo dyan. Alisin lahat ng kung ano mang meron ka dyan. At ibigay sa mga taong nangangailangan. Para lamang magaya natin ang ating Panginoong Hesus na siya ay tunay na handog sa langit upang ang mga tao naman ay madala natin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya magandang balita ito, kaibigan. May tatlong bagay na nakita ko sa tatlong punto na ating diniscuss, Pastor. Yung threefold meaning of sacrifice. Yung una, doon sa ating punto kanina sa Genesis 4, ito'y tumutukoy sa relationship. Yung sacrifice reveals our heart toward God. Yung pangalawa sa Isaiah 53, yung atonement. Sacrifice demonstrate God's heart to us. Yeah, that's right. At yung pangatlo naman sa Philippians chapter 2, yung living sacrifice. Sacrifice transforms our lives for others. Yun. Yeah, that's right. Totoo yun. Gandang reflection. Yung pangatlo ay maganda. Na transform ng ating buhay para naman maglingkod sa iba. Ngayon, ito ay parang gusto ng Panginoon kung paano natin pagbutihin ang ating relasyon. Unang-una sa pamilya natin, makikita dapat yon. Sa asawa natin, sa mga anak natin, sa ating mga katrabaho, di ba? Sa ating mga subordinates, sa ating mga superior. Doon natin, paano natin i-empty ang ating sarili para mapakitunguhan natin lahat. At yan ay ginawa ng ating Panginoon. Okay, so yun ang great example, yung sacrifice ng Panginoon alang-alang sa kaligtasan natin at kaligtasan din ng iba. Isa pang napansin ko doon sa buhay na pag-aaral ko sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng kanyang napuntahan, ang kanyang ginawa ay big difference doon sa mga ginagawa ng mga iba. Kaya maraming mga taong lumapit sa kanya, maraming mga taong naging disipulo niya sapagkat kakaiba ang kanyang mga ginagawa sa lahat ng mga pinupuntahan. Ganon din ang bawat isa sa atin. Amen. We always make a difference wherever we are. Para tayo ay nakikita ng mga tao na ito yung talagang tunay na nabubuhay kay Kristo. Ito yung kailangan natin. Amen. Ito yung lapitan natin para isang bagay na tayo maging mabisang instrumento, kapangyarihan ng pagliligtas ng iba. Hindi na naman nila makilala si Jesus ng laging miracle yan . Hindi, kundi tayo mismo kung saan ka man nagtatrabaho, sa opisina, sabi mo kanina, sa katrabaho mo, doon ka magpakita ng difference. You make a difference wherever you are para mapansin tayo na tayo ay handog, tayo ay alay, tayo ay isang instrumento ng pagpapala para sa ating Panginoong Diyos. Malapit na siya darating. At inaasahan niya na ikaw, kung saan ka man naroon, kung saan ka man nagtatrabaho, kung saan ka man napunta, mapansin nila ang buhay mo ay kakaiba na buhay ng ating Panginoong Hesus na may pagpapakumbaba, may pagmamahal, may pagmamalasakit, merong pagsunod at tunay na paglilingkod sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating pagtatapos, mayroon pa kayong mga take-away, Pastor? So, okay na? Oo, okay. At sa ating pagtatapos ay makakarin po tayo ng isang awitin. Katapos ay hingin natin si Pastor Jules sa isang panalangin.
mo. At inangking lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinoob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling kay kagalakang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas at gintong sinoob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo na muli ay pinakita nyo sa amin ang kahalagahan ng sakripisyo
na kung saan ay ito ay ginawa mo upang amin pong tularan. Dalangin namin, O Diyos, tulungan kami na ibigay ang aming sarili bilang buhay na sakripisyo sa iyo upang maipakita namin kung paano ka nagpakumbaba at kung paano ka naglingkod sa iba. Naritong aming mga taga-subaybay, aming hinihiling sa inyo, O Diyos, na tulungan ng bawat isa sa pamumuhay. Meron mang mga nakadarama ng kalungkutan, paghihirap. Sana, O Diyos, ay makikita nila kung paano ka gumagabay sa kanila araw-araw. Pagpalain ng bawat isa, O Diyos, ang kanilang buhay, na sa kanilang patuloy na pakikinig at pagkikibahagi sa programang Oras ng Pag-aaral, sila po ay palaging inyo silang pinagpapala at magiging pagpapala rin sa iba. O Diyos, amin na pong inihiling na buksan sanang pintuan ng langit at ibuhos ang pagpapala sa bawat isa sa amin dahil itong aking hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa ating programang Oras na Pag-aaral at pakikinig sa AWR 360. Mahal ka ng Diyos at patuloy kang maglingkod sa Kanya at sa Kanyang pagdating. Iuwi ka at kami sa langit na bayan na ating hinihintay.